Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol at ito pag-usapan natin mga tol. Ito po nga isang malupit na balita mga babayan na kung saan talaga namang ano ba ito? Tinatago po ba na sikreto ni VP Sara na kung saan mga babayan talaga namang nagulat ang taong bayan. No, dito po sa balita na to dahil ito pong si Madriaga, grabe no, kasama naman pala dati netong si BP Sara sa kampanya mga kababayan. No, una na pong itinanggi ni VP Sara Duterte na kakilala nila. Ito pong si Madriaga pero may isang video po na lumutang mga kababayan na lumalabas na parang sinungaling itong si Sara Duterte. No? Dahil dito po mismo sa video na to mga babayan ay mabubunyag ang tinatagong sikreto neto si Sara Duterte dahil matagal na po palang magkasama o magkakilala itong dalawang ito ayon po sa video na to mga babayan. No, dahil sa video na itong ipapakita ko sa inyo mga babayan, ito po ay kuha noong kampanya netong si Sara Duterte. 'Di ba? So, hindi ka naman siguro basta-basta magtitiwala sa mga taong nasa paligid mo kung hindi mo naman pinagkakatiwalaan yung mga tao na nakaikot sa'yo, di ba? Lalo na especially during campaign period, mga kababayan, dahil alam naman natin, napakadelikado pagkakampanya. No? Dahil hindi mo alam kung sino na lang yung nasa gilid mo at anytime, baka may pwedeng gawing hindi maganda sa'yo. Okay, so eto mga kababayan, yung video na yan na sinasabi ko. Ayan oh, kita po ba? Ayan, kitang-kita po dito sa video na to mga kababayan, eto po nga si Sara Duterte at saka eto nga pong si Madriaga na magkasama po sila during campaign period mga kababayan. No, tinatanggi ni Sara Duterte na hindi raw sila magkasama o hindi sila magkakilala, no? Correction. No, sinasabi nila kahit si Harry Roque hindi raw magkakilala itong si Sara Duterte at si Madriaga. Pero marami pong marami pong natuturo mga babayan, no, na sabihin natin dito na mga ebidensya, no, na ito pong si Sara Duterte at saka ito pong si Madriaga matagal na pong magkakilala, no? So ito po, pakita ko sa inyo itong video na ito mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito mga babayan, pakita ko sa inyo itong video na kumakalat ngayon, no, sa social media na kung saan magkasama po, no, itong si Sara Duterte at saka ito po nga si Madriaga mga babayan. Right? So ito, pakita ko sa inyo ha. Lakasan lang natin yung volume. Okay? So ito, during campaign period po ito ng 2022. No, presidential campaign, national mga babayan, national election po ito nangyari. Isip Pilipinas. Okay, so yan mga kababayan, no? So yan po yung video, no, na kung saan magkasama po. Ito nga si Sara Duterte at saka si Madriaga. So nakita po siya sa video mga kababayan, si Madriaga, no, nakasama sa kampanya. No, neto nga si Sara Duterte at nakita na rin natin ng mga nakaraan sa mga balita na ito nga po, no, yung isip mga babayan yan pala ay hawak ni Madriaga at binuo po yan, no, para suportahan itong kampanya ni Sara Duterte, no, para bumuo
no, o ang tawag natin dito, mag-assemble no ng mga tao na supporters po no nito nga si Sara Duterte at kumuha no ng mga susuporta dito kay Sara Duterte. Ito pong Isip Pilipinas, mga babayan. So yan po kasi actually nakikita ko yan during campaign period. No, ito pong grupo na to, no, at hindi natin nakalain no na yung palang may hawak diyan sa grupo na yan malapit no dito kay Sara Duterte ayon sa mga report. Di ba? So dito lumalabas na parang sinungaling etong si Sara Duterte. No kasi tinatanggi nila na hindi raw nila kilala di ba? Hindi raw nila kilala. Eto nga si Madriaga pero ngayon no may video no na lumabas. No na magkasama talagang kilala po niya etong si Madriaga, mga babayan, ayon sa video na to. Okay, so ito pa no, ipapakita ko sa inyo pa itong isang video na kung saan mga babayan, ito pong report at balita no na kung saan sinasabi po na talagang magkakilala no ito pong si Sara Duterte at saka ito pong si Madriaga. Alright, so ito po yung video na yan, mga babayan. Sinasabi po ni VP, sinisiraan siya ni Ginoong Madriaga at possible kasi baka meron siyang presidential bid. So, pamumulitika ang lumalabas na kanyang statement. Ano po ang reaction po ng inyong kampo? Hindi niya hinaharap yung issue na ibinato sa kanya. So yung reason kasi na everything is politics, yun lang lagi ang sinasandalan niya. Dahil nga, syempre politiko siya, talagang lahat ng sasabihin niya, lahat politika. Pero malinaw naman po yung, doon sa pagkakabasa ko doon sa statement niya, itinatanggi niya yung personal na pagkakakilala. Correct. Napatunayan namin magkakilala talaga sila. May kumakalat na video footage kahapon. Makikita mo doon sa pagsalubong sa kanya during the campaign noong February 6 or 7, 2022. Siya pa ito naghahanap kay Ramil Madriaga, ang tawag pa nga niya, Sir Ram. So, nandun ba yung paggalang? Makikita mo doon na kinuha niya yung watawat doon sa isang supporter. Tapos sabi niya, Sir Ram, malambot pa yung pagkakasabi nun. Tapos sabi ng mga supporter, Kuya Ram, hanap ka ni Mayora. So, yung video footage na yun, isa lang yun sa pinangahawakan namin to establish yung relationship. So, parang, imagine mo, ikaw ang national convener ng ISIP, tapos sasabihin hindi ka kilala. Samantalang may isang video footage na yan nakuha namin. In fact, nahirapan kaming hanapin yan kasi deleted na yan sa Facebook post nila. Nakita lang namin yan sa YouTube, hindi na nabura yan. So that shows na-establish namin yung relationship. Sir, can you walk us through lang? Paano nga ba nagsimula yung relationship? Ano ba si Ginoong Madriaga kay Vice Presidente? Ano naging role niya? Oo. Well, according to his affidavit, no, nakilala niya noong 2018 si Mayora dahil pinakilala siya ni former President Duterte. Doon na nagsimula yung kanilang relationship and up to the point na nagbuo siya ng tinatawag na ISIP na ang sabi niya is Inday Sara is my president movement. Siya ang national convener noon. Kaya mapupuna mo doon sa campaign nila, lagi sila naka-t-shirt ng green. Ang supporter nila ISIP. National convener siya ron, napakalaking factor yung ginampanan niya roon dun sa support group hanggang sa manalo si BP Sara for si Mayor Sara for the BP post at nagtuloy-tuloy na yung kanilang relationship doon hanggang sa pinagkatiwalaan siya dun sa mga paggawa ng mga bagay about money kagaya ng nasabi niya. Sir, attorney, syempre ang tanong din dito, bukod sa naging tugon ng Pangulo na ingay lang ito, para siraan lang siya ang kanyang ng pangalawang Pangulo ang kanyang reputasyon. Sorry, ba't ba pagi nababanggit ko? Vice President, yung kanyang reputasyon. Ang tanong po dito, ano ngayon, bakit ngayon lumabas itong si Sir Ramil para sabihin lahat ng ito, ng naging transaksyon nila kung hindi ba talaga niya hinaharang yung possible na pagtakbo ng Vice Presidente? Yung pinaka-rason daw niya is that gusto niya matigil yung mga usapin, yung mga impluwensya, masamang impluwensya na dala ng Pogo money, na kung saan marami siyang pick up and delivery sa iba't ibang politician. So basically yun. Tapos yung sasabihin mo siguro na bakit ngayon lang, October or November, Opo. yun lang siguro yung pagkakataon na nagkakilala kami dahil doon sa kanyang efforts na sumulat sa ibang congressman, Opo. sa iba, sa Quadcom, kay Senator Risa, hindi ganong nabigyan ng pansin. Opo. Marami siyang sinulatan noon habang nakakulong siya.
hindi siya nagkaroon ng opportunity. Remember, nakakulong siya, limitado yung kanyang communication. It just so happens sa pagbisita ko lagi dun sa Annex 2, nakilala hanggang sabi niya, pwede kong pagkatiwalaan to si Attorney Palad. Opo. Sa kanya dinisclose yung mga bagay na yan. Hindi ko kasi siya mapagtiwala kung sino lang ang lawyer na lalapit sa kanya. Opo. Masyado Opo. siyang namimili po ng kausap. Opo. Attorney, paano ninyo ite-take yung naging pahayag ng Vice President? Kasi, di ba, ang nagiging comparison po kasi, nung naglabas ang statement si Zaldico, video statement, sabi ng pangalawang Pangulo, kapani-paniwala. Itong kay Ramil, na idinadawit siya na pinanumpaan ni Ramil Madriaga, itong affidavit niya, parang pan-distraction lamang. Napaka-selective nga po ng mga acceptance nila sa mga lumalabas na balita. Pag pabor sa kanila, papaniwalaan. Pag hindi pabor sa kanila, sasabihin nila politika. So, dapat siguro kung talagang gusto niyang i-deny yung kanyang pagkakilala kay Mr. Ramil Madriaga, mas maganda mismo sabihin niya yun sa isang interview, hindi yung press release lang. Kasi pwedeng i-disown yung press release na pagkakamali lang ng staff niya. Kagaya ng allegation doon na prior criminal record. Wala pa ho siyang criminal record. Maaring nakasuhan siya, nakulong siya, pero inabsuelto siya ng Supreme Court. So, hindi tama lahat yung sinasabi doon na may prior criminal record. Kung may prior criminal record yung tao, bakit pala siya naging convener mo doon sa isip? Siya pa yung ginawa mong tagahawak ng isang bagay doon during the election. So, idinikit ni BP Sara yung pagkatao niya kay Ramil Madriaga. Hindi niya may tatanggi yun kasi napakaraming pictures na nakuha kami sa Facebook. Antayin pa natin kung makukuha natin yung mobile phone ni Ramil Madriaga sa korte. Mas marami pa hong laman yun. Oo. Isa pa dyan, sir, nabanggit mo nga, attorney, di ba may pending case siya? Tama po, nakapiit pa rin siya dahil sa kasong kidnapping. Tama po, Attorney Raymond? Tama po yan. Opo. Ang sinasabi naman po ng iba, posibleng nag-iingay siya para gawin siyang witness at para yung kaso niya ay maibasura at pakinabangan ng publiko at ng mga ibang opisyal, itong mga statement niya laban sa pangalawang Pangulo. Malinaw po yung sabi ko sa kanya, no? Hindi siya pwedeng, nung tinanong ko nung sabi kong ilalabas natin to, kung anong demands mo, wala, sabi niya, attorney, basta tulungan mo lang ako ng representasyon, tulungan mo ako dun sa kidnapping case ko, okay na ako dun kasi 6 kaming akusado ron na kaya namin patunayan na inosente kami dun sa charges na yun. So, wala akong trade-off dyan na magtitistigo siya, i-drop yung kaso. Hindi yung mangyayari yun sa ngayon kasi ang private prosecutor po ng kidnapping case na yun, si Attorney Roque. So definitely hindi papayag si Attorney Roque na iurong yun ng ganon-ganon lang. Sino bang involved dito sa kidnapping na to, sir? And doesn't it diminish yung kanyang credibility dito sa Reputation kanyang niya, accusation sa pangalawang Pangulo? Ang involved dyan yung dati niyang pinagtrabahuhan na according to Ramil, mga POGO operators din at na-involved na sa smuggling ng mga meat products. Recently, I think December 11, na-raid na naman yung kanilang warehouse sa Nabotas. Nahuli yung kanilang kumpanya na nag-i-smuggle. According to the report, ni-raid na si IDG at Department of Agriculture. Ito yung pamilya nila Margaret Lu. These are the people na nag-complain ng kidnapping doon kay Ramil Madriaga. Na ang lawyer, na aside from being POGO operators daw, ang lawyer is si Attorney Roque. Doon na nagdugtong-dugtong yung problema na yun. Pero yun nga, sir, yung pangalawang question, doesn't it diminish yung credibility nitong accusation niya laban sa Vice President? Well, yung credibility kasi is up to the court to. Kasi remember, pending pa lang yung criminal case, hindi pa siya convicted prisoner. If you will go back to the past, nung panahon ni Congresswoman De Lima, the government utilized, weaponized the convicted prisoners. Sila yung mga nakakulong noon sa Munti, dinala pa sa Kongreso, nilipat pa sa NBI para proteksyonan to testify against then Senator De Lima. So hindi pwedeng sabihin ngayon nung ibang tao na let's say sa Duterte camp na walang credibility yan kasi may pending case. Yung administrasyon nila use those witnesses convicted pa to testify against De Lima and I think around 7 or 8 persons doon sa top 3 illegal drug cases. Pero nabasura nga yung mga cases na yun because they cannot prove yung conspiracy to commit illegal drug trading. So lahat naman po sa batas natin, all persons are qualified to become witnesses po.
Doon naman po sa accusation na, doon sa statement na siya ay bagman. Ayan. Ano po ang supporting, ano ba, may video ba? May ebidensya po bang pinanghahawakan si Ginoong Madriaga? According to him, yung kanyang mobile phone na binigay ni former President Duterte is nasa korte. Doon daw talaga nakalista sa, meron siyang ginawang diary doon ng lahat ng kanyang lakad at mga pictures ng pick-up ng pera, deliveries ng pera, kinukunan niya. So, that's why we requested the Ombudsman and the NBI to request the court to conduct forensic examination ng kanyang 3 mobile phone. Sumulat na po kami sa Ombudsman at sa NBI, and hopefully through the power ng subpoena ng Ombudsman, baka ma-secure yung mobile phone na yun at ma-forensic examine po. Attorney, tama ba, consistent yung sa sinasabi ni Ramil na ang Vice President tumanggap ng mga donasyon ng kampanya mula sa mga Pogo money? Yes po, ang sabi niya is that siya ang nagpipick up ng pera sa mga Chinese personalities na identified sa Pogo operation. Alam niya kung saan siya kumukuha at pagkakuha niya ng pera, ihahatid niya, depende kung saan siya ipapahatid sa kanya. So, nung last visit ko sa kanya, 2 days ago, itong Sabado, he even mentioned delivering monies to 2 senators and around 4 congressmen using Pogo money. So, malinaw ang kanyang recollection. At ang sabi niya, lahat yan Pogo money. Kung saan ko kinukuha yan, puro Pogo operators mga nakatira dyan. Opo. Medyo mabigat po kasi, attorney, itong accusation na to kasi hindi lang siya basta tumanggap sila mula dun sa Pogo money. Kung kumampanya ka, tumanggap ka ng pera mula sa Pogo na nanggaling ng China, hindi para malinaw na paglabag to sa konstitusyon natin na nagpapapondo ka sa ibang bansa. Pero ano po ang magiging, syempre, ito na naman tayo, ano ang magiging ebidensya? Paano mapapatunayan lahat ng ito na sinasabi ni Ramil Madriaga, sir? Meron, according to him, meron siyang isang kasamahan, co-accused din niya, a certain Richard, na nakasabay niya ng ilang beses sa pag-pick up ng pera at pag-deliver sa persons designated by BP Sara. Sa ngayon, nasa Annex 2 din yung taong yon, and hinahayaan lang namin makapag-isip-isip para magsabi na rin, mag-execute ng affidavit. Kaya lang yung iba kasi raw natatakot kaya hindi pa lumulutang. Bukod doon, of course, yung contents ng mobile phone niya, na nandun yung mga pictures kung saan niya iniiwan yung sasakyan, kung saan niya pinipick up yung kotse na puno ng pera. Marami daw po ng ebidensya ron. And text messages and call logs na magkoconnect kay BP Sara and other persons na katransaksyon niya po. At panghuling tanong na lang po, attorney, ano ngayon yung siguro plano? So ngayon, nakakulong si Ginoong Madriaga, sumagot naman si Vice President. From your end, as his counsel, ano ang inyong plano moving forward? Well, sa amin, nakapokus kami na ma-forensic examine yung kanyang mobile phone, and hoping kami na yung Ombudsman will be sending representative lawyers to further interview, conduct investigation kay Mr. Madriaga doon sa Annex 2 po. If they can validate, they can interview, conduct further examination para magkaroon ho ng additional information ng Ombudsman diretso from their mga people nila na siyang magtatanong kay Ramil Madriaga po. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa inyo mga babayan sa mga patuloy na tawag natin dito. Nakasubaybay sa ating video, no? Maraming salamat sa inyo. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin diyan. Maraming salamat no sa inyong suporta at sa mga palagi po nandiyan dyan. Okay, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace.